magandang umaga sa ating lahat. At maging sa mga sumusubaybay, magandang umaga po. Pwede po ba natin palapakan ang ating Panginoon? God is good. And all the time. Amen. Okay, so ngayon ay unang linggo ng ating buwan, Disyembre. At ang pag-aralan natin is the advent of Jesus Christ or the coming of Jesus Christ. Amen, no? Okay, so lahat tayo ay nakahanda na po ba? Wag po tayo, wala kasi ako dito na hindi pa po na pangalan ito, hindi pa po na-prepare yung natin. Okay, so lahat ay aking pong inaanyayahan na harinawa na tayong lahat ay maging bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon ngayon, po tayo, bigay ng tamang pakikinig at hayaan na lang po muna na yung ating mga katabi. Huwag kayo yung nagsasalita dito tapos nagkikwentuhan naman kayo, hindi maganda yun, ano? Kasi hindi kayo nakakapakinig po ng maayos niyan. Kasi kung sa exam, pag tinanong kayo after po ng ating gawain, baka hindi nyo masagot. Di ba? So, iwasan muna yung pagkikwentuhan. Okay? At wala po tayo ngayon sa panahon ng pagkikwentuhan. Wala rin tayo sa panahon ngayon ng pagkakainan. Wala rin tayo sa panahon ngayon ng pagtitips o pagtawag. Okay? So, lahat na po ba ay nakapag-relax na? Okay, kung lahat po tayo ay nakapag-relax na, ay kailangan na po natin simulan ang ating gawain. Okay, ang lahat ay aking pong inaanyayahan na tumayo at pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Matthew 3. Verse 1 hanggang 12. Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 12. Okay po, nariyan na po kayo? Okay. So, kung kayo po'y naririyan na, kung may kulang yung Biblia, ay dyan po natin basahin sa unahan po. Kaya? May nag-ooperate ba? Wala? Wala nag-ooperate? Okay, so, tiyaga muna tayo dyan sa ating, sa mga walang Biblia, share na lang po. Pagbibigyan niyo po. Kung wala po tayong mababasa dito sa harapan, ay bigyan niyo po muna. Okay na? Okay. So, sige. Verse 1. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang Hudiya at nagsimula mangal. Sinabi niya, pagsisihan niyo tandaan ng inyong mga kasalanan pagkat malapit na maghari ang Diyos. Si Juan, ang tinutukoy ni Propeta Isaias, nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Inabing balahibo ng tagulyo ang damit ni Juan, at balat ng kanyang pamifis, ang kanya namang pagkaibalan at pulot-pukiyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga nanitira sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismo ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niya marami sa mga Parisiyo at mga Sadusiyo ay lumalapit upang bautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga lupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa mga magitan ng iyong pamumuhay na kayo'y nagsin. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa, nag-aamba na ang palakor sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi. Iyon pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating ang kasunod ko ang mababautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin
hindi ako karapat-dapat na kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang karaykay upang alisin ang dayagin, titipunin niya sa kanilang mga trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Tayo po ay manalangin. O Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay naririto, Panginoon. Naway, buksan po ninyo, O Diyos, yung aming mga pandinig, yung aming mga spiritual na pandinig, spiritual na aming mga mata, spiritual na aming pag-iisip, upang madali po namin naunawa o naiintindihan ang iyong mga salita. Ang mga aral na ito, Diyos, ay napagkahalaga sa aming lahat, Panginoon. At tarinaway, mapagpala niyo ang lahat ng narito. Kasama namin, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, sa oras na ito na ibinigay niyo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagsabi na Amen. Tayo po lahat ay makakapuna. Ang sabi ko po, ang ating pag-aralan ngayon is the advent of Jesus Christ. Okay? So, yung tutukoy natin advent ay yung kanyang pagdating. Okay, sa kanyang pagdating na coming of Jesus Christ. At bakit natin ito pinag-aralan sa oras na ito ay upang ating maihanda na ating harapin si Jesus. Okay, so isang magandang bagay kung bakit natin pinag-usapan ito is to be ready to face Jesus. Okay, ngayon, tao na po yung mga nag-aaligaga because of ano po ang pinagkakaaligagaan ngayon ng tao? Ha? Sa darating na Pasko. Pero alam ba ninyo na huwag niyong kalilimutan na ipaghanda sa buhay natin si Jesus? Minsan, nakapokus na tayo sa mga bagay-bagay na yun yung inuuna natin na dapat natin, yun yung binibigyan natin ng pansin. But today, bakit natin ito pag-aralan? Dahil noong pa man, ang Panginoon ay nagpahayag na. Okay, itong aking binasa is the fulfillment of the prophecy. Okay? The book of Isaiah ay nagsabi po siya doon na katulad doon na mayroong sa ilang na walang ibang pangalan kundi si Juan Bautista. Okay? Si Juan Bautista yung sumisigaw sa ilang na sabi, prepare the way of the Lord. Sabi dyan. So, andyan na po sa harapan natin, the advent of Christ or the coming of Jesus Christ. Prepare the way for the Lord in our life or our glory. So, what we need to do is to so, you can wait natin siya o ng Diyos lahat kaya ay ang Panginoon. Apo, kung mayroon tayo pa rin ay ang Panginoon. Okay, so dapat ang pinaghahandaan natin ngayon, huwag kayong malulungkot kung wala pa kayong panghanda. Ang importante dito is your life, your heart, na handa ka na ang Panginoon dumating man sa anong oras, ikaw ay handa na tanggapin yung ating Panginoon. Tama mo ba? Alam mo ba na maging ganito mga okasyon, akala ba natin lahat ng tao ay masaya? Hindi mo lahat masaya. Minsan masaya lang sa mukha, minsan masaya lang sa picture, minsan masaya lang tingnan mo dyan sa Facebook. Pero hindi ba alam, ang daming malulungkot ngayon? Dahil kahit mayroon po silang mayroon mga inihanda, pero yung kanilang kalooban, hindi naman naihanda eh. Di ba? Naihanda nila yung mga bagay-bagay na pwedeng busugin yung katawan, pwedeng busugin yung ating mata, pero hindi nila napaghandaan yung kanilang puso, yung kanilang sarili, na kung paano siya magiging masaya, na tunay na magiging masaya. Hindi po makapagbibigay ng tunay na masaya yung ating mga pagkain na riyan sa ating hapagkanan. Kapag mayroon kayong hinanakit sa bawat isa. Naunawa ko? Kaya sabi ni John, prepare the way of the Lord. Kinakailangan po natin na ihanda ng daraanan ng ating Panginoon. Not literally,
na ito ay daan na katulad niya na kinukonstruct. Okay? So, ibig sabihin, ito mga kapatid, na prepared the way of the Lord, is kinakailangan kung paano mo papapasukin si Jesus sa iyo buhay. Tama po? Dito sa ating binasa, na sinabi dito na nang panahon iyon si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng huli at simulang mangaral. Sabi niya, sinabi niya ay pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Ito yung sinasabi natin. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ka naman nagsisisi sa kasalanan mo, paano mo ngayon mapaghandaan ng daan o ng landas ang Diyos sa iyong buhay kung wala ka naman pagsisisi? You're the same last year and today and next year. Kung wala po yung pagbabago, paano ka ngayon naghahanda sa Diyos? Di ba? Sa totoo naman, kapatid, madaling manghanda ngayon eh. Pag may pera ka, pwede kang bumili ng bagay na panghanda mo agad sa iyong tahanan eh. Pero paano mo ngayon paghahanda ng Panginoon na di mo naman alam kung ang oras siya darating? Ang lagi na nakalagay sa isip natin na darating ang Panginoon, yes, totoo na darating siya. Pero di mo natin alam yung oras, yung araw, yung saktong minuto, kung ano talagang oras ang darating. Kaya tayo ay dapat maging mapagbansag sa ating mga ginagawa. Maging makatotohanan tayo sa sarili natin, sa bawat oras natin, ay maging makatotohanan tayo. Maging makatotohanan. Di ba? Dapat attentive tayo. Presence of mind tayo dapat. Di ba? Kanina yung pinag-aralan namin about doon sa yung tungkulin. Bilang katiwala, sabi ni Pablo, tungkulin pangalan ng Diyos bilang katiwala. Pinapatupad niya yung lahat ng bagay sapagkat katiwala siya. Hindi maganda yung katiwala na hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Di ba nang nakaraan sabi ko po doon na as a servant of God, di ba? Dapat ikaw ay maayos ka na naglilingkod sa Diyos. Ano yung performance mo sa Panginoon? Dapat tama yung performance natin. Hindi maganda po pag kulang-kulang yung performance natin sa Diyos. Tama po? Huwag natin sanayin yung sarili natin sa mga nakasanayan natin pag-ugali na akala natin tama, yun naman ay mali. Tama po? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamaganda sa buhay, di ba rin umulit-mulit ako doon sa una, basta hindi ako magpatuloy sa pagkakamali. Di ba? Walang problema kung ako ay magsisimula ulit. Huwag lang ako magpatuloy doon sa aking mga ginagawang mali. Okay lang kung lagi ako magsisimula. Ang importante, huwag ako magpatuloy sa ginagawa ko. Hindi nagugustuhan ng Panginoon. Hindi siya nag-glorify. Hindi siya na-honor. Hindi siya naluluwalhati sa iyong ginagawa. Di ba? Sa akin, it's okay to start again. Kasi ako ay nagpapatuloy doon sa kasalanan ng aking ginagawa. Doon sa nakasanayan kong gawin, napatuloy ako doon na wala naman mapupuntahan yun. Tama? Walang magandang mapupuntahan, walang magandang bunga yung ginagawa natin. Kahit ipagmayabang yung ginagawa natin, wala po yung mapupuntahan. Kasi mali. Hindi mo yung kailangan ipagmayabang sapagkat mali yun. Minsan yung mga Pilipino, pinag-ayabang pa yung mali eh. Di ba? Minsan pinag-ayabang pa, hindi nyo dapat yung ipagmayabang kasi mali yun. Kaya sabi niya, prepare the way of the Lord. Sabi niya. So, para maihanda po natin yung sarili natin, and then, mabigyan natin ng glory yung ating Panginoon. So, very need to please Jesus. Okay? Hindi lang itong pagdating na 25, binihanda natin kagad yung ating mga sarili. Di ba? So, lahat ng bagay hinahanda natin. Pero how about naman yung ating spiritual? So, dapat nabibigyan din natin ng pansin. Huwag lang yung mga bagay na narito sa ating, dito sa mga ginagawa sa mundo dito, hindi lang doon. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero once again, bigyan naman natin ngayon ng importance niya, yung spiritual natin. Huwag lang yung sa puro mga bagay na makakutita sa ating paningin, yung nakakapagbigay ng kasiyahan ng katawan natin, pagkain. So parang ganun yung nangyayari, hindi ganon. Kundi ayusin natin. Okay? Spiritually, dapat maging maayos siya. Okay, sabi nito, wala pa kung ano ha. Okay, sabi dito sa ating panimula, sabi niya, the best opportunity in our life is to allow the teachings of God's Word to enter our hearts. Ito yung pinakamagandang bagay
o pinakamagandang pagkatao sa ating buhay ay hayaang makapasok sa ating puso ang mga turo ng salita ng Diyos. Huwag natin pipigilan. Minsan talaga yung salita ng Diyos, mapapansin ninyo, ito ay masakit. Totoo yun. Lalo na kung may ginagawa kang mali. Okay, so bago tayo patuloy doon. So, buksan niyo po yung Hebreo chapter 4 verse 12. So, para maintindihan po ninyo yung salita ng Diyos. Okay? Sabi po dito sa salita ng Diyos, sa aklat ng Hebrew, chapter 4, verse 12, para maintindihan natin. Kasi lahat ito ay sa atin. Kung nasasaktan tayo sa salita ng Diyos, kasi yun yung salita eh. Wala tayong magagawa doon. Salita yan ng Panginoon para tayo ay ituwid. Basahin natin. Sabi diyan, for the word of God is living and effective and sharper than any two-edged sword. Sa double blade, mas matalim pa yun doon. Rated as past divide soul, spirit, joints, and marrow. It is judge of the ideas and thoughts of the heart. Ito yung salita ng Panginoon. Di ba? Ang salita ng Diyos ay hindi po tumutukoy sa isang tao. Ang salita ng Diyos tumutukoy para sa lahat. Yun yung salita ng Diyos. Lalo na kung may ginagawa kang mali, talagang masasaktan ka sapagkat yun yung nangyayari. Di ba? Ang sugat, pag ginagawa mo po siya, masakit siya. Di ba? Pero kung gusto mong gumaling ang sugat mo, kinakailangan maranasan mo yun, sakit at hapdi. Pero kung ayaw mo gumaling, huwag mo tumutin. Kasi ayaw mo ng hapdi. Bago gumaling, kinakailangan maranasan mo muna yung hapdi o sakit o kirot. Pero kung ayaw mo ng kirot at sakit, paano ka gagaling? Mas maganda na direkta na nasasabihan tayo ng salita ng Panginoon kaysa bibibihin ka na wala naman talaga yung tunay ng pagmamahal sa iyo ng isang tao. Mas mabuti pang sabihan ka ng gano'n kung sino ka. Yung tao na yun nagsasabi sa iyo may pagmamahal sa iyo. Pero yung mga tao ayaw na sabihan ng ginagawa mo, wala yung pagmamahal sa iyo. Ikaw ay kanya, pinapahamak. Di ba? Kaya dito mga kapatid, sa ating panimula, the best opportunity in our life is to allow the teachings of God's Word to enter our hearts. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, binasa ko sa inyo kanina, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na malakas, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkapilay-tali, ito'y tumatagos maging sa pinagkahiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yun yung salita ng Diyos. Di ba? Kaya, mga kapatid at kaibigan, sa oras na ito, ulitin ko sa inyo, si John the Baptist ay siya po ay ang kay Jesus sapagkat upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. So, bakit dapat natin ihanda? So, i-honor natin ang ating Panginoon. I-glorify natin ang Panginoon. So, paano natin gagawin? Paano natin mabibigyan ng glory? Paano natin mabibigyan ng honor yung Panginoon? Diba? Ano dapat yung ginagawa ng tao? Diba? So, ano yung dapat gawin natin? Kasi kung yung sinasadya natin, gusto mo na i-honor, gusto mo bigyan ng glory ang Panginoon, so kinakailangan may ginagawa tayo. Kaya sabi ni John, prepare the way of the Lord. Kinakailangan natin na paghandaan natin ang Panginoon na kanyang daraanan. Ang tanong dito, handa ba kayong papasukin ang Diyos sa buhay niyo? Di ba? Ang pagpapasok, even the teachings of Jesus, madaling sabihin, amen. Pero pag andyan na po yung teaching, pag sinasabing teaching, ituturo sa iyo kung ano yung mga dapat mong ayusin sa buhay mo. Di ba? Madaling sabihin, amen yung teaching. Madaling sabihin yung aral na sabihin yung amen. Pero kapatid at kaibigan, pag andyan na po yung salita ng Diyos, pag ikaw ay nasabihan at na-review, nakurit ng salita na yan, palagay mo, tatagal ka pa kaya sa turo? Di ba?
Kasi once na ikaw ay napagsabihan, eh paano kung ikaw ay tampuhin? Kunting bagay, nagtatampo ka na. O, di ba? Kapag ganyan ka, hindi ka matutuwid, hindi ka maayos. Kaya sabi ni John, prepare the way of the Lord. Paghanda natin, bigyan natin ng pagkakataon na magawa tayo ng landas para sa ating Panginoon. At tinutulong dito, ikaw kapatid at ako. Huwag lang tayo maghanda sa panahon na ito dahil sa mga Noche Buena, sa bawat mga pagkain na ba tayo gustong ihanda. So gaano ba tayo ngayon ka-prepare para sa Panginoon? Tandaan, wala pong nakakaalam ng oras at araw ng pagbabalik ng Panginoon. E paano kung ganito sa panahon na ito na aligaga yung lahat ng tao? Sino yung kanyang kukunin? Sino yung mananampalataya na kanyang pupuntahan? O sino kaya yung nag-praise and worship sa Panginoon sa panahon katulad nito na lahat ng tao kung saan saan nakakapunta? Wala yung focus sa Panginoon. Ang focus ay pagdating na 25. And then, sasabihin ko sa inyong mga kapatid, biblically, wala po kailanman na mission dito na disiplin po na buhay yung ating Panginoon. Wala po biblically. Wala po dyan na mission. Hindi po dyan na mission dyan. But for me, isang magandang bagay na dapat natin pagdiwang ng pagsilang ng Panginoon. Even wala doon sa proper way, o wala talaga doon sa lugar, hindi natin alam yung pizza kasi yun ay lihim. Gumagawa tayo ng para glorify, para i-honor natin ang ating Panginoon. Paano? Diba? So, sabi niya mga kapatid, meron tayong 4 na bagay na ating pag-aaralan sa ating nabasa ngayon. Sabi niya, what is the appropriate step in preparing the way of the Lord Jesus? Ano ang naaangkop na hakbang sa paghahanda doon ng daan sa Panginoong Yesus? Sa kanyang pagbabalik. Di ba alam niyo mga kapatid, dumating yung ating Panginoong Yesus? Alam niyo kung gulat na gulat yung lahat. Yung kanyang bayan. Ang tingin nila, pero hindi ko po ito kukumpitong ito sa inyo. Alam niyo, wala kalagayan ng lahat ng tao. Sino ang instrumento ng Diyos para isilang si Jesus? Sino ang instrumento niya? Sino? Si Maria. Si Maria at saka si Jose. Anong iniisip ng lahat ng tao nun? Darating yung Messiah na ganito. Pero alam niyo po ba kung sino ginamit? Si Maria. Pagking mga kapatid, ibang usapan po yun. Pagking mga kapatid, kaibigan, ibang klase yung paghahanda mo. Kasi expected nila na darating yung King of Kings and Lord of Lords, eh dapat handa sila. Prepare dapat kung paano nila tatagapin, paano nila paghahandaan yung tao na yun. O yung King. Pero wala sa kamalay-malay nila. Si Jesus ay naroon sa sinapupunan ni Maria. And then, anong nangyari mga kapatid? Pumunta sa mga umakato. Anong sabi ng mga frontliner doon? Puno na po. Wala na po kayong matutuluyan. Hindi nila alam kung nasa si Jesus. Kasi hindi sila nakapaghanda. Tulad din natin ngayon. Hindi na pinapasok. Saan sila pumunta? May mga bagay na ang Diyos lamang yung nakakaalam. Bawat isa sa atin ay dapat tayo ay mapagmatyan. Be watchful. Be ready. Dapat lagi tayo ready. On time sa lahat ng ginagawa natin kasi ang Diyos ay tamang oras ang kanyang laging ginagawa. Tama po? Hindi po pwede na ikaw ay pahuli-huli dito, hindi pwede. Di ba nakwento ko na dito yung 10 virgin? Di ba nakwento ko na yun sa inyo? Yung 5? Hangal, yung 5? Matalino. Oh, di ba? Dumating yung Panginoon. Pinapasok ko ba sila? Yung 5? Hindi. Tayo rin mga kapatid, hindi natin yung alam ang oras ng Panginoon. Dapat tayo ay maging mapagmatyan.
dapat lagi tayo alam natin kung ano yung ginagawa natin as steward of God. Bilang katiwala at may tungkulin tayo na ginagawa sa ating sa ministry ng Panginoon, dapat tayo ay aktibo tayo. Alam natin. Huwag tayo yung maging tulog-tulugan sa ginagawa natin. Kinakailangan alam natin anong oras, anong ginagawa mo doon, gawin mo na mayroon kaayusan. Hindi mo pwede na wala kang ginagawang maayos. Tama mo? So ito yung apat na bagay, mga kapatid. Sabi niya, ano yung angkop na paghahanda ng daan sa Panginoon Jesus? Number one, the right step is to listen with humility. Bakit tinagyan ko po yung humility? Mayroong mga nakikinig ngayon na mayayabang. Akala mo nakikinig, pero nag-iisip, manuwala ko niya. Nakikinig na akala mo mas marunong pa sa'yo, pero wala naman siyang alam. Mayroon talagang nakikinig na mayroong pagpapasakop at mababa yung kanyang pag-iisip. Pero mayroong mga nakikinig na hindi naman talaga sila nakatatanggap, hindi katatanggap yung salita ng Panginoon. Alam niyo yung sinabihan dito ni John the Baptist? Yung Pariseo at Saduceo. Anong sinabi? Anong sinabi sa Saduceo at Pariseo kung kayo po ay nagbasa at binasa ninyo kanina? Anong sinabi ni John the Baptist? Binasa lang talaga ba natin yun? Hindi natin inisip kung ano ang mayroon yung laman? Ang pagbabasa ng salita ng Diyos with comprehension. Dapat inaalam natin. Anong sinabi? Anong sinabi niya sa Saduceo at Pariseo? Kayong mga very good, diba? Kayong lahi ng mga ulupo. Kayong mga, anong iba pang Tagalog sa ulupo? Kayong mga lahi na mga ahas. Di ba yung ulupong ahas? Ito, may kikwento ako sa inyo. Kung nadaanan naman din natin itong ahas na to, alam niyo mga kapatid, kailan ba yun? Wibis, ata yun ano? Wibis, naglaba po ako dyan. Kwento ko sa inyo Naglaba po ako dyan ng Wibis. Maaga pa, nilabahan ko yung, parang yung kortina ata ng simbahan. Yung aking nilabahan. Ayaw ko na nga sana mag-kurtina kasi ako nang lagi naglalaro ng kurtina. Sabi ko yung ang ganda tingnan po may kurtina. Ang problema dito yung paglaba, walang umakit. Ako lagi naglalaro ng kurtina. Nakailang kurtina, may susunod naman ulit ng kurtina. Di ko alam kung ako nilalaban. Walang problema sa paglaba. Kaya natin maglaba. Okay. Sa pagkakataon na yun, ayos na laba ako ng labad yan. Maya-maya mayroong bumagsak dito sa akin, dito banda. Malamig. Ganito kalaki kapatid Ganito kalaki. Ahas. Di pagkahulog dito, pumunta dito sa akin, buti yan dito sa lababo, buti naisip ako ganyan. Napunta doon sa gilid. Ganito po kalaki kapatid. Ganito, mahaba. Alam niyo mga kapatid, ang pinagpapasalamat ko hindi ang kinagat. Sabi ng aking anak, ay naku, sinyalis yung papa mayroon siya yung mag-aahas. Sabi na yung sa akin. Pero hindi, pinatay ko na, hindi yung mag-aahas kasi pinatay ko na. Kaya sabi ko nung pre-meeting, kung kayo may nakita kayong ahas, diinan niyo lang dito, daw kayo matakot. System nito, hindi na makakuha ng yung patay. Tagal ko na hindi ko mapatag si wala may naabot sa akin. Kung bumitawa ko, itatakbo yung ahas. Kaya diniinan ko lang mga dito. Huwag kayo magdinin dito, natatamaan naman din kayo. Kunakan dito lang. Ako nga hindi nga nagulat ng hindi nga ako hindi na ako mabigyan dito kasi, lagi. Sabi ko, mamamatay kayo pa ganyan. Huwag kayong gano'n kasi sa lahat ng bagay pag kayo ay parang natataranta. Pag kayo mataranta, kadalasan sa lahat ng nagtaranta sila yung nakuuna. Kaya mataranta. Taranta. Siyempre malaki naman din kasi. Kulay mo lang siya. Hulog dito. Para kung si anak ng suma. Sabi ko, kita yung ahas pala, kaya pala hindi siya makatakla kasi inaagapan niya yung sarili niya sa pagbagsak.
O, kaya hindi makatukol-tukol siya eh, pumapagsak na. O, di ba? Buti na lang po inasipa ko po. Pupunta sana sa labahan. Kaya nang masipa ko, malamig. Malamig po si Satanas. Ano? Malamig, di ba siya ahas si Satanas? Naging ahas, di ba? Paano nasabing ahas? Di ba, sino po yung nag-anyang ahas nung siya ay kanyang tinuksusin? O ano yun? Ahas yun? O malamig pala si Satanas. O di ba? Sino siya yung ano na ng ahas? Di ba malamig? Sister Carolina, di ba? O kasi Sister Carolina, marami daw siyang ahas na ano. O malamig. Balik na tayo doon at hindi tayo nawala sa konteksto. So yung binabanggit po dito na sabi ni John the Baptist, kayong mga lahi ng ulpo. Sabi niya. Kasi parati po dito, itong mga Parisiyo at Sadusiyo na ito, hindi tumitimo yung salita ng Diyos. Okay? Parang sila yung magagaling, sila yung mga marunong. No, parang hindi nila tanggap, hindi na natatanggap ng kanilang sarili yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon ng kalyo. Malkalyo na yung kanilang pakikinig. Hindi na mag-penetrate yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. So, wag ganon. Kaya sabi natin dito, the right step is to listen with humanity. Pag sinabi po ng salita ng Diyos, prepare the way of the Lord, listen carefully with humanity. Kailangan mong makinig. Tama po, kasi salita ng Diyos yan eh. Di ba? Hindi maganda yung salita ng Diyos na hindi ka nakikinig. Pangit. Di ba? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ikaw ay mataimtim, pinakikinggan, binabasa, binubulay-bulay mo yung sinasalita, yung binabasa. Di ba? Dapat nakikinig tayo. And then sabi dyan mga kapatid, sa talata na aking babasahin, sabi dito, letter A, and then letter hanggang C, listening to God's word is not ignoring warnings. Lagi niyong tatandaan ito mga kapatid. Sa oras na magbabala yung salita ng Panginoon, huwag mo siya babaliwala. Maraming mga tao ngayon nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Marami. Di ba? Yung pagsabihan ka at babaliwalain, kahapon, umuwi-sister kita, nabalitaan ko na ano daw siya, na ano daw yun? Batapyo? Sabi ko kasi, Sabado ngayon, saan ka pupunta? Sabado ngayon, hindi nakinig eh. Sabi ko, ayan, ay hindi ka nakinig eh. Sabi ko kasi kanya, Sabado ngayon, pagpapar tayo. Sabi hindi, kasi pumunta, sige, bahala ka. Ay pag-uwi, gumamit ka kayo. Kasi na-ano siya. Ano ba? Nadulas na tayo. Nadulas niya. Ay, nadulas siya. Di ba sakit yung paa niya? Kaya kung saan ako, puti yung gawain tayo bukas. Yung umalis. Ano nangyari ko sa kanya? Okay? So, sabi dito, listening to God's word is not ignoring warnings. Okay, sabi dyan. Sabi niya, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi binabaliwala ang mga babala. Kung kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, attentive tayo. Hindi niyo siya binabaliwala. Once na binaliwala po natin yung salita ng Diyos, well, magkakaroon ng problema. And the second, listening prevents bad things from happening. Diba? And then third, listening strengthens faith. Mahalaga kasi yung pagkikinig sa Diyos. Sabi niya dito sa talata na ating binasa kanina, sabi niya doon sa Matthew chapter 3, tingnan niyo mga kapatid, sinisigaw niya eh, di ba? Sumisigaw siya. Sabi niya, kayong lahat ng mga ulpong. Sabi niya dito. So, sabi niya pa rin dito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Sumisigaw po siya sa ilang. And then sabi niya, ihanda ninyo ng daanan ang Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ayaw ng Panginoon na bako-bako na buhay. Ayaw ng Panginoon na liko-liko ang pamumuhay. Ayaw ng Diyos na rough ang buhay ng isang tao. Gusto ng Diyos ay matuwid. Di ba? Ang dami mga tao ngayon liko-liko. Ang dami ngayon mga landas, buhay ng isang tao na rough yung buhay. Bago-bago, liko-liko. Buktot yung mga pinagdadaanan natin. Ayaw natin tuwirin. Okay? Hindi ito literal
literally, hindi po ito literally na kalsada. Ang tinutukoy po dito is yung ating mga sarili. Di ba? Kaya ito yung pinapahayag ni John the Baptist. Basahin niyo mga kapatid yung Roma chapter 10:17. Ang sabi niyan sa Roma 10:17, ito ang kanyang sinasabi. Sabi niya, ano ba yun? 10:17 po ba yun? Basahin natin. Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Okay? So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message about Christ. Okay? So lahat tayo, lagi niyong pagkakatandaan, sabi sa ating una, listening with humility. Di ba? Makinig tayo. Huwag tayo yung parang andyan ka na, akala mo, alam mo na yung lahat, hindi ka na nakikinig. Bakit kaya yun? Uulitin ko, nakaraang buwan pa ata ito, o 3 months or 4 months. Nakakainsulto kaya? Yung nagsasalita ka sa unahan, patapos may nagkikwentuhan, may nagkakwento na tayo na, nakakainsulto kaya yun? Kayo kayo yung patayo ko dito, tapos ako yung magkwento dyan. Matama, malakas yung pusis ko. O di kaya, maglagay ako ng tayo ng ganito. Ano sa palagay yung pakiramdam po ninyo kung sa inyo yung nangyari? Di ba nakakabastos yun? Nakakawalang galang. Wala tayong galang sa salita ng pag-pagod yung ginagawa natin. Kaya, listen with humility. Di ba? So, alam niyo siya yung panahon ni Miriam de Pinso? Lahat siguro tayo nakapagod ng hearing. Itong sinasabi ko siya, 4 months na siguro nung naglipas na binalik ulit ko sa inyo. Kilala niyo rin si Aguirre, naging DOJ Secretary. Si Aguirre, na DOJ Secretary nung panahon ni Duterte, ay nagkaroon po ng hearing sa panahon ni Miriam. Okay? Nung nagsasalita si Miriam, at nung makita niya si Aguirre, ang sinasabi niya dito, alam niyo kung anong ginawa ni Miriam? Pinagsabihan niya ito, pinahayaan niya ito kasi, kung ganyan ka, umalis ka dito sa loob kasi hindi ka nakikinig. Kaya binaba ni Miriam yun eh. Inadjourn muna yung inadjourn muna yung Senate hearing, binaba at sama-sama yung, kasi panig po, although na ikaw ay abogado ng isang panig, makinig ka sa nagsasalita kasi mga presiding officer yun. Di ba? Presiding officer yun eh. Kawalan ng respeto, kawalan ng paggalang. O di ba, paano kung ikaw naman yung magsalita, ako yung magtakip, o ako yung magdaldal, o ako yung magawa, hindi maganda eh. Kaya maraming tao na hindi nakikinig, hindi natututo. Walang nalalaman. Kahit Diyos ko, pag isang tao, isang estudyante ay laging palakwento, pag tinanong, wala. Pagdating ng quiz, ang may kasalanan pa yung katabi, kung marunong siya. Hindi ako yung, baka mamaya awayin yung paglabas, bulihin pa. Kasalanan niya eh, di ba? Matuto tayong makinig. As a Christian, matuto tayo. Di ba? Kaya napakahalaga na tayo ay nakikinig. Kaya sabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord, maghanda kayo, yung landas na hindi liko-liko, yung buhay na hindi bako-bako, maayos na buhay. Kaya naman natin gawin yun eh. Di ba? Ayusin natin. Kaya isang magandang bagay, makinig tayo lagi ng aral ng salita ng Diyos. Makinig na mayroon kong kababaang puso. Kapag mayroon ka po niyan kapatid, maganda po yung magiging resulta ng buhay mo. Tama ho? Okay, number 2. Number 2 mga kapatid, sabi niya, the right step is to take a straight path. Amen, di ba? So, ayaw ng Diyos ng bago-bago. Gusto ng Panginoon straight path. Malinis, maayos, maiwalas, na daan, na dahil sabi nga natin kanina, to prepare the way to the Lord is giving glory and honor. So, kailangan po natin is yung straight path. Okay? Kung ikaw ngayon ay Kristiyano na, huwag mo nang ibalik sa bago-bago yung buhay natin. Make straight. Di ba? Step na dapat tayo. Kung ikaw ay palasamba, okay, tuloy-tuloy mo na. Maglingkod
Di ba? The right step is to take a straight path. Ayaw ng Panginoon na binabalikan mo pa yung mga dati mong ginagawa. Okay? Straight ka na ngayon. Huwag na yung buhay, hindi na yung maganda. Di ba? Sabi ng Panginoon, ayaw mo ng liko-liko. Gumawa kayo ng daan na makadadaan talaga yung Panginoon sa buhay natin. Way of the Lord. Hindi yung daan ng buhay natin. Hayaan natin na gumawa tayo ng daan na malaya na makakadaan yung ating Panginoon sa buhay natin. Straight pa. Di ba? Ang dami ngayon liko-liko yung buhay, ang gulo-gulo ng buhay ng tao. Hindi nyo ba alam ang gulo-gulo ng bansa natin? Dahil sa daming mga ginagawa ng iba't ibang mga tao, mga negatibong mga bagay. Di ba? O so lahat tayo, kinakailangan is to straight path. So kinakailangan natin, the right step is to take a straight path. Kaya sabi dyan, ang nararapat na hakbang ay gumawa ng isang tuwid na landas. Di ba? So basahin ko po ito sa inyo sa Aklat na ito, verse 3. Sabi nito sa verse 3 ng ating binasa kanina sa Matthew. Matthew chapter 3, verse 3. Balikan natin. Sabi niya, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sila, handa ninyo ng daraanan ang Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Diba? And then, ano ba yung isa? Verse 8. Sabi sa verse 8, sabi niya, ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Di ba? So, ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na kayo straight na. Di ba? Namumuhay kayo ng maayos. Ano man yung mga nangyari sa mga nakaraan? Limutin niyo. Maging, ano nyo na lang yun, maging chart to your experience. So, kinakailangan na yung bagay na yun ay mag-encourage na lang sa'yo. Pero huwag kang babalik doon. Di ba? So, like King David, Psalm 51, 10-12. Buksan po niyo yung awit po yan. Itong humutok dito, sabi, create me a clean heart, O God. A pure heart, O God. Sabi niya. Yung words parang nakatulad noon. Pag nabasa mo yung words na gano'n, ang taong ito bakit nagsasabi siya ng ganito? Sabi diyan, God create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Yung sa inyong pag-a-analyze po niya, ano sa palagay niyo yung nangyayari sa mga katulad niya? Di ba? Pag ang tao magsalita ng ganyan, mayroon kang maiisip eh. Di ba? Sabi, God create a clean heart. Bakit nagkaroon ba ng maruming buhay sa David? Di ba? And then renew a steadfast spirit with me. Di ba? And then 11, verse 11, do not banish me from your presence or keep your spirit from me. And then, verse 12, restore the joy of your salvation to me and give me a willing spirit. Ano niya? Kasi yung words na tatlo na yan, mayroon kakaibang mapabasa sa buhay ng isang tao. As a king, mayroon kang ma-analyze sa buhay niya eh. Alam niyo pa yun, sabi niya, restore the joy of your salvation. Bakit? Nawala ba yung joy niya? Bakit hinihingi niya yun? Sa isang tao, ano ang katulad niya? Longing, asking, God restore my heart, restore my salvation. Joy, gladness, bigyan niyo ako nito, Panginoon. Yung mga words na yan, ibig sabihin, mayroon pong nagawang kasalanan ng tao. From 10 to 11 to 12, mabubuo niyo sa inyong isipan, bakit humingi si David ng ganito? Ang totoo mga kapatid, yung 51 na yan ng awit, doon po isinalaysay, inihayag ni David yung kanya kasalanan. Kaya humingi po siya na. Kaya sabi natin dito, ito yung pinakamaganda kay David eh. Di ba? Sabi dito sa ating binasa sa pangalawa, sabi, the right step is to take a straight path. Ayaw ni David na hindi siya masaya, na wala sa piling ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, pag wala sa piling ng Panginoon, magkakabago-bago at tinulit
mabigo at magiging prapron ang buhay mo. Dahil wala ka sa piling ng Panginoon. Sa isang saglit, sa isang minuto lang na nawala ang Panginoon sa buhay ni David, agad-agad pinasok si David ng kasalanan. Agad-agad na pinasok si David ng tukso. At siya po ay nagkasala. Ang tinutukoy ko po dito kasalanan ni David, ang hindi talaga siya sabi, restore my spirit, Lord. Restore unto me. Yung sabi niya, the joy of my salvations. Sabi ni David. Nung siya po ay nagkasala, nung kanyang ginalaw si Bathsheba. Ang kaaway, naghahanap lang siya ng kunting pagkakataon. Pag nakasilip ang kaaway ng kunting pagkakataon, papasukin niya yun. Pag pinasok niya yun, magdiliwang siya at magkakaroon ng kalungkutan ng espiritu mo after doon sa engagement na nangyari mo doon. Kaya after po ng mga kapatid na nangyari kay David, di na po napalagay ang kanyang buhay. Kaya ang sabi niya dito, Lord, likhain mo yung puso ko na yung katapatan, diba? Yung maglingkod ako sa iyo. Kasi si David gusto niya na straight path lang. Wala naman siguro dito nag-iisip sa atin na maging liko-liko tayo eh. Ako sa totoo lang, ang buhay ko, asawa ko, mga anak ko, ayaw ko silang makita na liko yung buhay. Gusto ko silang makita na karangalan ng magulang na makita ang anak ninyo na namumuhay sa mga Diyos. Hindi karangalan sa isang magulang ng mga anak natin basaglero. Hindi karangalan sa pamilya natin ng mga anak natin ay nakulong. Hindi karangalan sa magulang na ang dulot ng mga anak natin ay kahihiyan. Di ba? Nalulungkot tayo, napipigahan tayo sapagkat hindi sila nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Bagos nagbibigay sila ng lungkot at nagpapaisip ng ating buhay. Nalulungkot ka, nag-iisip ka. Nagbibigay sa atin ng sakit at karamdaman. Si David, mga kapatid at kaibigan, ito yung gusto niya. Gusto ko na maging straight. Gusto niya na hindi maging bago-bago. Ayaw niya magpatuloy sa kasalanan. Kasi sa tutusin lang, kung ayaw niya na talaga sa pala, hindi sana siya na-pray ng gano'n eh. Restore. Di ba? Sabi ni David, di ba? Purify my heart, Lord. Clean my heart, my spirit. Kasi kung tutusin kung ayaw niya, hindi yung gagawin. Kaya gusto niya talaga sa piling ng Panginoon. Siguro lahat tayo dito, sa loob ng simbahan at sumusubaybay ngayon, gusto natin lahat siguro sa piling ng Panginoon. Tama? Tama ba ako? Kasi mas maganda at masarap mamuhay nang ikaw ay nasa piling ng Panginoon. Kasi kung hindi, ang buhay natin ay itong-ito. Liko-liko, bako-bako, walang patutunguhan. Kaya si David isa ito na gusto niya ipabot sa atin. Okay? Sabi niya, under po nito creates a direct path to God. So, kinakailangan sa buhay natin, lumikha ng isang direktang landas patungo sa Diyos. Siguro na dapat yung gumawa. Ito yung ina-address ni David. Ikaw yung gumawa. Nagkasala ka na eh, di ba? Ikaw yung gumawa ng paraan. Sabi nito, lumikha ng isang direktang landas patungo sa Diyos. Ang Diyos ay winiwelcome yung lahat ng tao. Hindi siya nagtatanggi. Gumawa ka lang ng paraan. Gumawa ka ng unang hakbang ng iyong buhay. Maghakbang ka patungo sa Diyos kung ikaw ay may kasalanan. Hindi ako. Okay, ipagpalit kita, pero ikaw mismo gumawa ka ng hakbang. Sarili mo gumawa ka patungo sa Panginoon. Ipakita mo na ikaw ay gumagawa. Kumilos ka. Hindi mo ako pwedeng utusan, ikaw yung gumawa. Di ba? Para mag-straight yung buhay natin. Kaya sabi niya, create a direct path to God. And the second, creates a direct path to deepening a relationship with God. Yung isang hakbang, magandang bagay na po yun. And yung pangalawang hakbang, mag-create ka ngayon ng relationship sa Panginoon. Di ba? Yung isang magandang bagay. Hanggat hindi mo ginagalaw ang iyong sarili. Si David, ganun yung kanyang ginawa. Gumawa siya ng hakbang papunta sa Diyos.
Hindi sa paghakbang niya doon, gusto niyang i-restore yung kanyang relationship sa Panginoon. Di ba wala ka namang ibang sadya doon kung ayusin yun eh. So kung gusto mong ayusin, maghakbang ka. Ikaw yung maghakbang, hindi ako. Di ba? At kung ako nga, hindi na kailangan ako yung maghakbang. Hindi ko pwede utusan yung asawa ko, yung anak ko na punta mga ganito. Ikaw yung gumawa ng direct path sa Diyos. And then, kinakailan mo ngayon mag-establish again ng relationship para sa Kanya. Tama po? Kaya ito, mga kapatid na ating binabasa, ay napakahalagang bagay. Patunayan mo sa iyong pamumuhay. Ipakita mo sa akin, ipakita natin sa Panginoon na totoo, sincere ka, na gusto mong gawin yon. Di ba? Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, the right step is to repent of past mistakes. Pag nagre-repent tayo, dapat talaga yung pagkatalikod na po yun. Okay? Ang sabi dito, ang nararapat na hakbang ay pagsisihan ang nakaraang pagkakamali. Kung ang inyong mga kasama ay mayroong pagkakamali, huwag mo na pong babalikan nyo. Kasi habang lagi nyo binabalikan, lagi kayong mag-aaway. Nakita nyo naman yung isang tao, makikita mo naman yung pagbabago niya. Di ba? Pag siya nag-repent, nagsisi na, pinakita naman sa'yo, hindi mo naman kailangan ungkatin pa yung mga nakaraan para ibalik pa muli yun. Wala na yun. Yun ay past mistakes. Ang tamang mahilig ka, harapin niyo yung panahon natin ngayon. Di ba? Sabi ni Jen, prepare the way of the Lord. Kung kinakailangan ready tayo. Di ba? Prepare yung heart natin. Ano man yung mga nangyari, repent is repent. Repentance. Ibig sabihin talagang pinagsisihan mo siya. Hindi mo na siya babalikan. Dahil yun ay yun na pinagsisihan. Yun ay isang pagtalikod. Di ba? Pagtalikod sa nakaraan. Sabi niya dito, verse 2 and 8. Okay, verse 2, sabi niya, na sinabi niya, pagsisihan niyo talaga ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Isa sa tinutukoy dito talaga ni John the Baptist is prepare the way of the Lord. Pagsisihan ninyo yung kasalanan. Okay. Si John the Baptist sumisigaw sa ilang. Kinukuha yung attention na lahat ng tao. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong kasalanan at kayo ay magbabautismo. Ang bautismo ay simbolo na paglilinis. Di ba? Yan yung bautismo ay isang paglilinis po yun sa nakaraan ng ating mga buhay at ikaw ay bumangon sa tubig na bago ka. Na hindi ka nagagawa ng nagpamasa sapagkat hinugasan mo na nga. Di ba? And then sabi dito mga kapatid, verse 8, ipakilala ninyo sa pamagitan ng iyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ibig sabihin, yung pamumuhay na yun, aalis ka na doon, tatalikuran mo, ipakita mo na talagang ikaw ay inaayawan mo na yung isang bagay. Diba? Sabi dyan, therefore produce fruit consistent with repentance. Ang repentance ay pagtalikod. Pag-alis doon sa nakaraan. Di ka na ulit doon, babalik. Ayaw mo na doon. Kaya sabi ni John the Baptist na kanyang dinidirikta yung lahat ng mga tao doon sa ilang. Sa bawat palipunan, lahat ng naririnig na tinig, kailangan nyo na magsisi. Okay? Lahat tayo ay dapat magsisi. Ito yung Advent. Ito yung the coming of Jesus Christ. Kasi hindi po natin alam. Okay? So ito dapat ay kasama na pinaghahandaan natin. Hindi lang yung 25, hindi lang yung New Year. Dapat ito yung pinaghahandaan natin kasama dito. Kasi ang pangit, makikita niyo po yung ginagawa, yung kaligatan ng tao ngayon. Hindi mo makita kung espiritu yung pinaghanda o yung kanilang ihanda sa 25 yun. Di ba? Sino sa inyo na yung may ihanda na pala? Sino yung wala pa?
Walang tumataas kasi lahat na kayo mayroon. Lahat na ba mayroon? Ikaw na Raya, mayroon na? Hindi mo kayo pupunta kahit magsabi kayo. Padala nyo na lang kami. Di ba? So dito mga kapatid at kaibigan, isang magandang bagay ito. Okay. Under this mga kapatid, basahin natin. Sabi dyan, calls for a change of heart. Calls for a change of actions. That is repentance. Change your heart. Change your actions. Di ba? So, ito ay isang bahagi po ito para matalikuran mo ang iyong ginawang mistakes. Ang iyong kasalanan. So, change your heart. Change your actions. Hanggat hindi mo siya mabaguhin, wala na. Hindi mo mapatunayan na ikaw ay nagre-repent sa ginagawa mo. Di ba? Kaya sabi ni John the Baptist, pagsisiyan niyo yung talikuran na inyong kasalanan. Kayong lahi ng mga ulpo. Huwag yung sabihin na kayo ay lahi ni Abraham. Tayo rin ngayon. Huwag yung sabihin, ikaw ay pumunta dito ngayon. Huwag mong sabihin na ikaw ay may Kristo sa puso mo. Ipakita mo. Di ba? Ipakita mo sa iyong pamumuhay na totoo na ikaw ay Kristiyano. Bakit ko po yung nasabi? Ito po yung sinabi po dito. Sabi dito, verse 9, at huwag ninyong ipangahas na kayo ay anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa ay nakaambana ng palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Di ba? Kung hindi puputulin, harangan kasi yun eh. Ayaw ng Panginoon na mayroong umaharang-harang sa kanyang landas. Dapat maayos, matuwid. Wala dapat humaharang-harang sa ating mga buhay sa mga ginagawa natin araw-araw. Di ba? Tama po ba? Sa iyong brother sa ito, may humaharang pa ba dyan sa'yo? Siya puro. Dito ka muna sa noon. Para ka naman di kaibigan. Ano dito? Isang shot lang. Shot mo. Ito yung mga bagay. Di ba? Huwag mong ipamahal. Huwag mong kang magsasabi, I am a Christian, I am a born again. Di ba? Simple lang ang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Change your heart. Change your action. Pagkanayan mo sa pamumuhay mo na talagang ikaw ay Kristiyano. Yan, sabi niya dito ni John the Baptist, huwag mong ipangahas na kayo ay lahi ni Abraham. Ang Panginoong Diyos, magagawa niya dito sa mga batong ito. Di ba, sabi niya, magagawa niya kasi siya ay makapangyarihan. Makalilikha siya. Kaya maging yung mga nagsasabing siya ay anak ni Abraham, pero malayo naman yung kanilang pamumuhay sa Diyos. Sabi lang, simple lang sinabi niya ni Baptist, prepare the way of the Lord. Bakit natin i-prepare? Is to honor Him, to glorify Him. Okay? Pag ano po yung ginagawa natin, nagbibigyan na niya honor natin, pero kung tayo ay liko, kung ano-ano yung ginagawa ng buhay natin, paano mo ngayon mabibigyan ng honor? Paano ngayon mabibigyan ng glorify ang Panginoon kung iba yung ginagawa? Pakita niyo sa pagsisisi ninyo yung pamumuhay ninyo. Di ba? Ipakita natin, change your heart, change your action. Okay? Yung panawagan, calls for a change. Calls for a change of actions. Ito yung panawagan po ni John the Baptist. Ito yung kanyang gustong ipabot sa ating ipabot mula sa Panginoon. Tuwing sasapit yung Pasko, lagi po natin itong pinag-aaralan. Di ba? So, kinagaya lagi tayo naghanda. Lagi naghanda sa daraanan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo naghanda sa daraanan ng mga hotdog, ng mga spaghetti, papunta ng tiyan. Hindi lang doon. Dapat naghahanda tayo doon sa Panginoon mo sa lahat ng mga piniprepare kinag-chat natin. Di ba? Hindi lang gano'n. Okay? So, panghuli, kapatid at kaibigan. Sabi niya sa ating panghuli, the right step is to know how
to forgive. Di ba? So, ang Panginoon ay Diyos na magpatawad. Hindi naman magsasabi, si John, prepare the way of the Lord. Ang paglapit natin sa Panginoon ay isang palatandaan po noon na ang Diyos ay patawad. Claro, di ba? Ba't siya mag-iin? Bakit siya magtatawag ng ganon? Alam na, i-analyze na natin yung talata, di ba? Yung tamang pala nila ng ganon, ibig sabihin ang Diyos, kahit anong nangyari sa atin, kaya ka patawarin. Ang tanong dito nga ngayon, kapatid kayo ba ay marunong magpatawad? Parang hindi gano'n. Ulitin ko kayo ba ay marunong magpatawad? Yung nakikimit-kimit lang yung bibig, hindi sigurado. Lakasan din naman yung busis nyo. Di ba? Naalala ko yung quick ng manok gumaganyan-ganyan yung mga bibig lang Alam yung quick ng manok, pag kayo hinihipan o di kayo lalabas yung itlog ng manok, parang ganun yung yung bibig natin Parang napipilitan lang Okay. Dito kapatid at kaibigan, hindi naman po mapapatawagan si John the Baptist ng ganito kung hindi ang Diyos nagpapatawad. Ang Diyos ay nagpapatawad. Sabi di ba? Pumato kayo sa Panginoon at kayo ay pagbubuksan. Humingi kayo sa Diyos. Hindi? Ikaw ay bibigyan. Di ba? Tayo lahat mga kapatid, mga kaibigan, itong kanyang invitation, itong paghahanda ni John the Baptist, dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Handa po niya ang patawarin yung mga liko, bako, yung rough road na buhay natin, kaya po tayong patawarin ng Panginoon. So, ang salita ng Diyos, invitation sa atin ito, invitation sa lahat ng tao, kinakailangan maghanda tayo. Maghanda tayo na lumapit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay handa magpatawad sa atin. Ang tanong, handa ka bang lumapit sa Diyos? Handa ka bang ilapit kung ano yung ginawa mo? So, kailangan is confess your mistakes, your sin, yung wrongdoing, your evildoers. So, kailangan mo siya is to confess. Kailangan mo siya isabi sa Panginoon. Okay? Yan yung isang bagay. Hinahanap lang ng Diyos dito yung ating bukal sa puso na pagsisisi. Bukal sa puso, hindi natin natawad sa ating Panginoon. Okay? And then, doon natin makikita na may glory, may glorify natin ng Panginoon, may honor natin ng Panginoon sa pamamagitan niya. Okay? So, dito kapatid, meron tayong tatlong bagay din ata dito o dalawa. Sabi diyan, forgive and you will forgiven. Diba? Forgive, not just 7 times, but 77 times. Jesus' teaching is to forgive. Kapag ikaw ay hindi nagpatawad, hindi ka sumusunod sa tinuturo ni Jesus. Clear yan. Siguro, klaro yan sa inyo. Kaya ang mga tao sa oras na ito na hindi nagpapatawad, hindi niya sinusunod ang utos ng Diyos. Yung sinabi niya po ng ating Panginoon, yung turo po niya yan sa kanyang panalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Diba? Give us today our daily bread and forgive our sin. Turo yan ng Panginoon. At sino mang tao hindi marunong magpatawad, hindi niya sinusunod ang Panginoon. Diba? Kasi turo niya yan Kaya nga, ang ating ginagawa ay magpatawad. Kaya ang tao na hindi nagpapatawad, hindi niya sinusunod ang Diyos. Hindi niya sinusunod si Jesus. Ulitin ko, forgive and you will be forgiven. Diba? And then, forgive not just 7 times, but 77 times. And the third is, Jesus' teaching is to forgive. Lagi magpatawad. Ang diwa ng Pasko. The spirit of Christmas. The spirit of birth of Jesus Christ is to forgive. Di ba? Anong silbi
kasama doon dapat pinanganak sa puso natin. Kapag ipinanganak si Jesus sa puso natin, ikaw ay marunong magpatawad. Subalit pag hindi ipinanganak sa puso ni Jesus, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi kayo marunong patawad. Kasi hindi pa pinanganak sa inyo sa puso ninyo si Jesus. Prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. Yun simple pahiwatig, yun sinasabi ni John the Baptist. So yung 3 and 4 natin, may isa po akong gustong ipaalam sa inyo dyan, the prodigal son. Okay? Luke chapter 15, verse 11 to 32. Pakilagay nga kung tama, baka namali ako. Ayan. 11 to 32. Ito ay tumuto, but we had to celebrate and rejoice because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Yung repentance and forgiveness, ito po mga kapatid, yung prodigal son. Yung albughang anak. Tingnan niyo po yung aklat ninyo sa chapter 15. Chapter 15 ng Lucas. Tingnan niyo mga kapatid. Ito yung makikita natin dito yung lubos niyang pagsisisi, yung kanyang paghingi, yung pagpapatawad ng isang ama. Kinuha niya yung kanyang mana. Dalawa silang magkapatid. Diba? Naiwan yung isa, kapiling ng isa ng ama. Subalit itong bunso ay kinuha niya yung kanyang mana. Hindi nung kinuha yung mana, umalis ng bahay, sumiparin na siya. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay ano na sa kanya. Totally talaga, wala na siyang makukuha sa parents niya, sa magulang. As in, wala na talaga. Wala na siyang babalikan. Wala na babalikan. Then, umalis na siya. Ngayon, ando na yung lahat ng kayamanan. Wala na siyang babalikan. Wala na lahat na wala na. Iniwan niya na lahat. Dala niya na ang dapat niyang dalhin. Yun na yung buhay niya at umalis. Dahil mayroon na siya, kumpleto, andun ang lahat, binigay ng magulang sa kanya. Ginamit niya yun sa kanyang pangangalakal. Ginamit niya yun sa anumang bagay. Kapritso ng kanyang buhay, ginamit niya yung lahat. Hanggang dumating yung panahon at araw na mayroong paghihirap sa lugar. At sa pagkakataon na yun, yung lahat na mayroon siyang dala niya, unti-unti po siya nauubos, nawawala. Balikan ko po yung sinabi ko po sa inyo, wala na po siyang babalikan sapagkat kinuha niya na lahat. So wala na siyang babalikan. Tulog, hanggang sa naghirap, hanggang sa naubos, hanggang sa nawala. At sa ngayon, ay naghanap ng mapapanuluyan niya upang siya ay makapagtrabaho. Sa madaling salita, lahat ng bagay na mayroon na kinuha siya, wala na rin. Wala na siya doon, wala na rin siya. Kaya ngayon, naghanap siya ng mapagtatrabaho, mapapasukan. Hanggang sa matagpuan niya po yung babuyan. Na halos lahat ng pagkain po doon gusto niya na rin kainin sa pagkasasubra ng kanyang gutom. Itong taong ito, hindi po siya sanay sa ganoong pamumuhay. Kasi isipin nyo, may binigay sa kanya. So maliwanag, napakaklaro po na may katulong sila sa bahay. At hindi talaga siya sanay sa mga gawain katulad nun. Hindi siya katulad sa atin na tayo ay talagang magagaspang yung kamay dahil tayo ay nagtatrabaho. Pero ito aking kinikwento sa inyo, hindi po siya sanay doon. Hanggang sa dumating na po yung araw, na wala na siyang magawa. At kumakalam na ang kanyang sikmura. At doon niya na-realize sa buhay niya na mayroon siyang isang bagay na talagang ginawa na hindi maganda. Kinuha niya yung lahat ng pag-aari, binawal-liwala niya yung kanyang ama, binaliwala niya yung kanyang sambahan. Wala niyang binaliwala. Nung mga pangyayari noon ay doon niya napagtanto na mayroon siyang hindi maganda na nagawa, and then doon niya na-realize
Sabi niya na uuwi ako sa aming bahay kahit hindi nila ako kilalanin anak, kilalanin na nila ako isang alila o katulong. Yun yung kanyang naisip na realize sa buhay niya na gusto ko nang magsisi sa aking ginawa. And then gusto niya samahan ng kung ano yung repent na gusto niya mangyari is yun ay sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kilos, sa kanyang heart na bago na siya. So ganun yung kanyang nabuo sa isipan at nag-ready siya na bumalik doon sa kanyang pamilya. Hanggang sa, siyempre ang magulang, namumulila din yun. Sobrang namumulila. Sabihin natin maraming mga anak tayo ngayon na pasuway. Sabihin natin marami tayong mga anak ngayon na maraming mistake. Diba? Punod kalaunan. Ang anak ay anak, ang magulang ay magulang. Tama po ba? Ganun ang buhay. Kahit ano pa yung nangyari. Dahil nga, anak mo siya at magulang mo siya. Malayo pa, natanong ng ama ang kanyang anak. Mapapansin niya agad, alam niya, sigurado siya, sure siya na anak niya yun. Isipin niyo kapatid sa haba ng panahon. May posibilidad din ako na bago yung kanyang forma ng kanyang katawan. Naniniwala ko ba kayo sa aking dito? Pero pwede. Kasi iba po yung trato ng panahon na siya ay naroon sa kanyang tunay na bahay. Kaysa nung siya ay umalis. May posibilidad ang dami na bago. Marami na bago sa kanyang buhay. Pero tingnan niyo po kung paano po nakilala muli ng magulang ang isang anak na kahit matagal na nawala sa kanilang piling. Nung makita niya, agad-agad niya na klaro niya na talaga na, dali-dali, tapo-tapo. Bisan-bisan yung isip ng isang bata na sabi niya, pagbalik ko, nang gawin na lang akong katulong, gawin mo lang akong alipin, nagkamali siya. Mayroon mga bagay sa mga ginagawa natin, yung mga expectation natin, na minsan, nababago yun. Yung mga bagay na parang may mga negatibo pa na isang bagay na iniisip mo na nababago siya. Na di mo akalain na ganun pa rin yung pagtanggap sa iyo. Di ba? So, yung pagkakataon na yun, bisan at suta ng siksik. Nagbalik ang aking anak na matagal na namatay at ngayon natagpuan muli sa akin. Di ba? So, itong mga bagay na ito, makita po natin yung repentance ng anak at yung forgiveness. Di ba? Yung verse 3 ay yung pangatlo natin at pangalawa, mapapansin po dito sa aking kinikwento. Yung repentance and then yung forgiveness. Saan ang galing yung repentance? Sa kanyang anak. Yung forgiveness doon sa kanyang ama. Tama? So, yung pagkakataon na yun, doon mo po magkikita mga kapatid na ang buhay natin, sabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. Kailangan mo lang itino. Kailangan mo lang ayusin. Kaya maging matino ang isip at yung ating mga sarili magkaroon siya ng kaayusan. And the Lord, willing kanyang tanggapin. Kahit anong itim at dugis na mayroon ka, na bago mo pumat ng iyong katawan, always, ang Panginoon ay magpapatawad sa iyo. Tama? Alam naman kasi ng Panginoon kung ikaw ay totoo na nagsisisi. Di ba? Alam ng Panginoon. And then today, alam din ng Panginoon na tayo ay nagsisisi. And then the Lord, welcome niya tayo. Pag welcome tayo ng Panginoon, and then, doon tayo masasabi natin, preparing the way and to honor and glorify our God. Tama po? So lahat tayo. Itong pastong ito hindi about doon sa mga pulos, hindi doon sa mga kumukunika. Especially spiritual. Kailangan po ito na dapat po natin maramdaman. Ang Pasko, magpasin ninyo ngayon, parang hindi na. Hindi mo na maramdaman talaga siya. Kakaiba na siya ngayon. Why? Commercialism. Commercialism na po ngayon. Mga bagay na kung saan ginagamit na yung bawat nangyayari negosyo. Diba? So, commercialism. So, again, kaibigan ng kapatid, isang magandang bagay, number 1, is unang hakbang na dapat natin ginagawa is listening with humility. And the second is kinakailangan natin yung hakbang is straight path.
And then the third is repentance. And the fourth is forgiveness. Diba? So lahat tayo. So makita natin yung prodigal son, kung paano po muli na reconnect, paano ulit na ayos, yung deepening relationship, yung son and the father, ay naging maayos po. Diba? Kaya sa ating lahat, itong ating advent, itong the coming of Christ, is ipurpun lagi natin yung sarili natin ng Panginoon na mayroong daraanan sa ating buhay. Tama po? Okay. Sa ating pagtatapos, sabi dito mga kapatid, sa pagtatapos po natin, okay, sabi niya dito, removing the obstacle of sin. Ayan. Then, removing the mountains of pride. Alam niyo, itong kanina na pagsisigaw, ang daming mga pride doon, makinig, mga especially sa New Zealand, Pharisees. And the third is removing the crockpots. So, kinakailangan is pag-alis ng mga baluktot na landas ng buhay. Mula ngayon, isipin niyo kung ano yung dapat yung ituwid. Ano yung mga baluktot, ano yung bako-bako, ano yung crop root. Tanggalin na. Ito yung panahon na dapat natin nire-remove. Ito yung isang okasyon o event na dapat natin na sinasabuhay, sinasalamin sa buhay natin, and then, removing the mountain of pride. Tanggalin po natin ang bundok ng pagmamalaki. Wala tayong pinipagmalaki dito. Okay? So, verse 10 and 12. Ito ang panghuli mga kapatid. Nakahanda na ang palakol upang putulin ang mga punong kahoy at ang bawat punong kahoy na hindi nagbumunga ng mabuting bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Siya ay darating na handang maglinis ng butil, ihiwalay ang mabuting butil sa iba, ilalagay niya ang mabuting bahagi ng butil sa kanyang kamalik, ngunit susunugin niya ang iba sa apoy na hindi mapapatay. Ang apoy ay simbolo ng kaparusahan. Tama? So, ito mga kapatid at kaibigan, gusto ng Panginoon na maging maayos at mabuti tayo. Kaya kinakailangan na paghahandaan lagi natin yung ating Panginoon. Okay? So, sabi niya sa atin, ay kinakailangan na sabi niya ay puputulin yung punong kahoy. Sana hindi tayo yun. Sana tayo yung punong kahoy na nagbubunga. Okay? At tayo ay yung butil na mabuti na hindi ipa. Maraming Kristiyano ngayon ipa. Ano yung sabihin ng ipa? Ano yung ipa? Balat. Balat ano? Ang dami ngayong mga balat na Kristiyano. Balat kayo. Di ba? Ipa na walang laman. Ipa na walang bunga. Siya ay napapatbalan ng hangin. At yun ang pipiliin ng Diyos at ilalagay doon at susunugin sa apoy. At tayo ngayon ay hindi tayo mga ipa. Tayo ay buti. Tama? So, ibig sabihin, hindi tayo natatakain ng hangin. Okay, so prepare the way of the Lord. Huwag po tayo mag-prepare lang doon sa mga nakikita natin sa paligid natin. Hayaan natin sila kung yun. At kung kaya niyong maganda, sige, ulit. Pero ang akin lang, bigyan niyo ng prioridad yung spiritual natin. Tama po? Tayo ba'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mga salita. Abi po Diyos na pinagpapasalamat ito. At nais din namin alalahanin o Diyos ang iyong kapanganakan. Although na biblically, wala talaga dito o Diyos na makita kami yung panahon o araw. But Lord, sa simpleng mga bagay na katulad dito, gusto din namin alalahanin pa yung ng araw. Salamat sapagkat sa puso namin ay sinilang kayo, Panginoon. Salamat sapagkat ang puso namin ay nakahanda mo sa iyong mga salita. Pero puri ka namin sa tayong pangalan ng Jesus. Ang lahat ay masabihan. Amen.